Yun, so welcome back again guys dito sa aking channel, and bibigyan lang natin linaw yung mga katanungan ng mga kahabi natin about sa glowfish. So which is guys, yung mga tanong na to is hindi na bago. Nasabi ko na rin to sa iba kong mga video, pero bigyan pansin na rin natin. And, kasi paulit-ulit na lang yung mga tanong, katulad ng paano i-gender yung mga glowfish tetra. So ito guys, napakasimple lang pag nag-gender kayo ng glowfish. Pag dito kayo tumingin sa gilid, and mapapansin nyo yan, yung male natin parang manipis talaga yung male natin, parang flat yung chan nya. Di tulad ng female natin na drop yung belly nila. Yan. So ganun guys, magtingin kayo. Pag dito kayo sa gilid tumingin, ayan o, mapapansin natin is parang ano talaga, manipis yung chan ng male, tsaka flat talaga. Yan. Yan. Yan, parang flat. Di tulad ng female natin, drop yung belly nila and nakaumbok talaga yung tiyan nila. Ayan o, makikita talaga natin yan. Yan, so drop belly sila. Hindi tulad ng male natin, ayan o, makikita natin is manipis and parang flat yung yung tiyan ng male natin. And pag nahihirapan kayo dito guys mag-gender, lalo na pag hindi talaga tayo expert sa pag-gender dito sa gilid, so dito kayo tumingin sa tingnan nyo sila sa taas. Yan. Kasi dito mas talaga, kumbaga 90% na makukuha nyo yung tunay na gender dito. Yan. Kasi pag makikita natin guys, yung katawan talaga ng tetra na male, ayan o, manipis talaga yan. Di tulad sa female natin na tingnan natin o, ayan o, labas talaga yung belly nila. Ayun o, labas talaga yung chan. Yun. So dito kayo guys tumingin sa taas pag hindi kayo dun sure sa gilid. Dito matik sure talaga to. Pero bago yan guys, lalo na pag semi breeder yung mga glowfish tetra natin, napakahirap yan ng gender. Kasi halos yung male dyan at saka female halos pareho, napakahirap. So yung gagawin nyo dyan, pag nabili nyo siya sa pet shop na semi breeder pa lang, pakainin ng live foods. Lagay natin mga 2 weeks nyo na pakain ng live foods. So in just 2 weeks guys, makikita nyo na lalabas yung tiyan ng female, and at the same time magpo-produce sila ng maraming egg. Yan. So same male naman, kahit 2 linggo na yan na nakakain ng live foods, matik yung katawan niya, hindi yan lalaki yung tiyan. Manipis pa rin yung tiyan ng male natin. So ganun kayo mag-identify pag nahihirapan kayo. Pakainin nyo lang na pakainin ng live foods. So yung live foods na ibibigay natin, pag wala kayong chubby fix dyan, pag walang chubby fix, dap nya. So pag walang dap nya, siguro kite-kite. Yun lang yung tatlong pwede natin ibigay sa kanila kung mayroong available sa inyong lugar. So pag wala, siguro pwede na siguro yung yung frozen na red bloodworm. Siguro nasa Shopee meron yan, or alam niyo yung chubby fix na dried, yun. Pero mas matagal sila makapag-produce, and matagal natin mapansin na bibilog yung tiyan nila. Katulad din kasi yan sa commercial feeds lang, na medyo may katagalan sila mag-produce ng egg. Di tulad ng live talaga na 2 weeks to 3 weeks is makikita mo na umbok na talaga yung tiyan nila. And yung male natin, ganun pa rin yung postura ng katawan, lalaki lang siya pero ganun pa rin yung itsura niya guys. Hindi talaga yung lalabas yung tiyan ni male kahit anong live foods na ibibigay natin dyan. So dito kayo tingin sa taas. So pag nagtingin pala kayo guys, example 3 weeks na sila na naka live foods, so makikita na natin na labas talaga yung tiyan ng mga female. Tanggalin nyo lahat ng mga possible na female, and tanggalin nyo lahat ng possible na male, and then separate tank na kaagad. Yun, para kumbaga prepare na sila for breeding next 2 weeks or next 3 weeks kung kailan nyo sila pwede i-breed. So yung mahirap lang naman kasi dito guys, dun sa nagtatanong pala na baog yung mga egg ng tetra, yun yung mahirap pag hindi pa mature yung male natin. Kasi alam nyo guys, pag hindi pa siya talaga totally mature, yung male natin is hindi niya ma-fertilize yung egg ni female, kaya yun nababaog. Yun. Kaya mas maganda maghanap kayo ng mature na male, or kayo na mismo magpa-mature sa kanila. Kung nabili nyo sila sa pet shop ng 3 months, so alagaan nyo mga 2 months, alagaan nyo 2 months. Yun, makikita nyo na yun agad ang diferensya
And yun, mature na yun, and pwede nyo na isalang, or 5 to 6 months pwede nyo sila isalang, i-breed. Yun. Kasi minsan yun yung problema pag hindi pa mature yung male natin, nababaog yung egg. And minsan meron talaga na male na kumbaga wala talagang kumbaga baog na siya. Yun, may mga male talaga na ganun. Kaya mas maganda guys pag may plan kayo mag-breed, mas maraming breeder, mas maganda. Yun yung diskarte dyan. Kumbaga meron kang 50 pieces na male, may 50 pieces ka na female. Kahit isa lang mo yan sila lahat. So pag baog yung 20 pieces dyan, so may 30 pieces ka pa na naka-reserve. So pag kumbaga fertilize yung 20 pieces mo dyan, tapos hindi naman na-hatch, mayroon ka pa, may 10 pieces pa. So sa 50 pieces, pag nanganak yung 10 dyan, panalo ka na. Or kahit 5 piraso lang nanganak dyan, panalo ka na. Yun. Ganun yung technique dyan. So, pero pag konti lang yung breeder nyo, medyo talaga, kumbaga mag-aantay ka sa proseso, and ang oras kasi tumatakbo din aantayin mo siya bago naman ulit makabuo ng egg, and then saka mo naman ulit i-breed. Pero pag marami kang breeder, salang ka na lang ng salang, bahala mabaog siya, and marami ka pa naman reserve, and salang lang ng salang. Tapos yung kagandahan pa dyan guys, kasi pag alam mo na yung male na yan is parang hindi sila compatible ni female, pwede nyo sila change partner. Yun. So usapan pala guys sa change partner na to. Ito guys, kung pwede nyo sila palit ng partner, so sa kulay naman is pwede ka naman makapag-breed na kahit anong kulay dito sa Bluefish. So isang katanungan dito na sasagutin natin, lalo na yung yung stripe, yung may skirt, pwede siya i-breed dito sa plain na tetra. Yun, walang problema dyan guys, as long as ma-fertilize niya yung egg ng female natin, walang problema dun. Lalabas lang yung stripe, lalabas din yung plain. Yun. Tsaka isa pang katanungan, yun, and usaping pala tayo guys, pag bibreed naman ng tetra, kung need nila yung aerator, so for me talaga mas maganda may aerator tayo. Yun, mas masigla, and mas kumbaga mas kumpiyansa yung mga tetra natin mag-breed kung mayroong support na hangin, and masaya sila tingnan, katulad ng walang aerator. And parang lang, magbe-breed pero pag nag-drop ng egg na yan, yung egg baka magkakaproblema kayo, baka hindi ma-hatch, or konti lang yung mag-hatch dyan. Kasi alam nyo guys, yung egg is need niya ng dissolved oxygen. So mas maganda meron talagang aerator pag nag-breed kayo ng Bluefish. So dun naman guys sa tanong na kung mabubuhay yung Bluefish na walang aerator. So mabubuhay yung Bluefish natin na walang aerator, pero need lang natin ng kumbaga saktong saktong dami sa loob ng aquarium. So wag din natin lagyan ng sobrang dami talaga. Pag lagay natin 15 gallons yung aquarium natin, lagyan natin ng 100 pieces. So crowded yun. So in 15 gallons, lagay ka ng 30 pieces, or yun, 30 pieces, goods na siguro yun. So hindi sila madadali dun. Pero pag 100 pieces, madadali talaga yun. Ayun. And dun naman guys, sa nakahatch na ng mga Bluefish fry, tapos natutunaw pagka sunod na araw. So ang problema siguro dyan sa tubig nyo. And minsan, i-check nyo rin guys, baka mayroong mga kitikiti na yung tubig nyo. Kasi yung kitikiti is number 1 yan na kumakain sa mga fry nyo. Hindi nyo lang alam, kumakain yan ng fry yung kitikiti. And yung isa pa, yung gagamba, yan, kumakain din yan ng fry. So yan yung bantayan nyo guys pag mayroon kayong mga fry ng Bluefish. Pero pag pag wala namang gagamba, tapos wala namang kitikiti and natutunaw, siguro sa tubig. Kasi pag malabo yung tubig natin, tapos nag-hatch yung fry ng Bluefish natin, and the next day madadali, matutunaw sila. Ganun kasi sensitive yung Bluefish. Napakahirap talaga buhayin, napakahirap mag-breed, napakahirap sa Bluefish, pahirapan. Pero ngayon is bagsakan na ng presyo. Yun. Kaya yung mga guys, yung mga breeder talaga is napakarami nilang breeder. Siguro 100 pieces yan or 200 pieces pa. Para sa isahang pag-breed nila is marami silang ma-harvest na mga fry. Yun. Imagine sa 50 pieces pag nag-breed ka, may 10 pieces ka lang na mag-drop dyan na puro healthy yung egg. Sa isang tetra makapagkuha ka ng 300. So sa 10 may 3,000 pieces ka na Bluefish. Ganun. So yung Bluefish, pag live food yung binibigay natin, twice a week pwede natin sila mag-breed. Ganun guys, kabilis magpa-egg yung live foods. Pero pag
normal feeding tayo, mga feeds lang yung ginagamit natin, siguro mabreed mo siya ngayon, and then mag-aantay ka siguro ng 1 to 2 weeks pa, pwede mo siya ulit isalang pag normal lang na feeds yung ginagamit natin. Yun yung advantage sa live foods at saka mga commercial feeds na ginagamit natin. So doon naman guys, sa nagtanong kung gaano kalalim yung tubig pag nagbe-breed ako ng bluefish. So ganito lang sila kalalim, oh. Ayun, oh. Kung gaano kaano yung viewing tank. Yung viewing tank ko na to is 4 inch lang. So ganun kalalim lang yung tubig ko, mga 4 inch to 5 inch lang pag nagbe-breed ako. Yun. So ganun lang guys. So doon naman guys, sa nagtanong kung ilang days bago tayo magpakain sa tetra. So bilangin nyo tuwing na, kumbaga, simula nung nag-hatch sila, magbilang kayo dyan ng 4 to 5 days, doon kayo magpakain. So wag muna kayo magpakain na nakadikit pa sa ilalim yung mga glowfish fry. So hindi pa totally develop yung mga bunganga nila, hindi nila yung kakainin ang BBS. Yun. So doon naman sa nagtanong kung anong pinaka the best na pagkain na ibibigay natin tuwing naka-pre-swim na yung mga glowfish fry natin. So BBS talaga guys, yung hatchable. Yung hatchable talaga. Or pag wala tayong budget pang bili ng hatchable na BBS, so mag-culture na lang tayo ng Infusoria. Yun yung ibigay natin. Yun. So yun lang guys yung binibigay ko sa nakapag pre-swim na glowfish tetra. Lagay natin 5 days or sa 6 days magpakain ka na kasi pre-swim na yan talaga lahat sila. Or lagay natin sa ika 5 days magpakain na, pre-swim na yan sila. Basta naka pre-swim na sila lahat guys, or naka 4 days naka pre-swim na lahat, pwede nyo silang pakainin ng BBS or Infusoria. Yun, hanggang 2 weeks old yun, napakain mo dun. Tapos, after 2 weeks na medyo wala na tayong budget, pwede na natin sila guys mabigyan ng BBS na decapsulated. Yun, pwede na natin sila bigyan. And pag marami tayo talagang culture na Infusoria, so bigyan pa rin natin sila ng Infusoria. Pero pag may budget naman tayo, so i-BBS muna yung hatchable talaga. Napaka the best kasi hindi nila papansinin yung mga commercial feeds lang, hindi nila papansinin yan. Lalo na pag hindi gumagalaw. Yung tetra, pag fry pa lang, gusto nila guys yung gumagalaw talaga. Kaya mas maganda, BBS na hatchable yung ipapakain natin. Pag may budget lang ha. Pero pag wala, so Infusoria na lang tayo. Kasi yung Infusoria is pinong-pino rin yan. Parang BBS din siya. Mas maliit pa sa BBS. Yun. So hanggang dito lang muna guys. And thanks for watching again. And don't forget to subscribe.